Hello, magandang araw sa lahat. Welcome ulit sa uh, Principles of Structural Analysis and Design series, part 2 ng mga past civil engineering board exam questions. No? So let's try situation number 2. I've taken this in May 2015 board exam. No? However, in this video, we will use NSCP 2015 no, to solve this problem. Okay? So, try muna natin. Two channels are connected by 16 mm diameter bolts through a 12 mm thick gusset plate. The properties of each of the channels are as follows. You are given yung mga properties na yan. And then, given are the distances, yung mga distances dito. S1, S2, S3, S4. And then, what else? You're given na rin dito yung bolt hole diameter. No? So, but technically speaking, dapat, kung ano itong bolt diameter ng bolts, sa NSCP meron niyang tabulated no? Na standard hole size. Okay? And then yung standard hole size na yon is according to NSCP, dadagdagan pa natin ng another 2 millimeters for allowance. No? Or for construction imperfections, no? So a total of dapat kung 16 yan, mga the effective hole diameter should be around 20 millimeters. Okay? But binigay na naman dito, so sundin lang natin sa board exam, sundin na natin kung anong mga binibigay, no? So 19 millimeters yung diameter ng butas. Okay? And then first question, so by the way, ang setup natin, meron tayong gusset plate sa gitna, tas dalawang channel dinikit, no? Kumbaga, kinonnect using bolts in this configuration, no? So, ayan. So, unang tanong, calculate the design tensile load based on the yielding of the gross area of the channel. Okay, so di ba meron tayong tatlong mode of failure sa tension members, no? So, bigyan muna natin mode of failures. Okay, for tension members. Or members under pure tension. Okay, so we have the shortcut ko na lang ha. The yielding of the gross area. Okay, which is the nominal strength is equal to Fy times the gross area. Okay, and then you have the rupture of the net area. Net area. Okay, so the nominal strength will be equal to Fu times the effective net area, where the effective net area is equal to the net area multiplied by a certain factor which we call a shear lag factor. And then lastly, yung block shear failure. Okay, so the nominal strength is whichever is smaller between these two. Tawagin natin P1, P2. Okay, where P1 is equal to 0.6 Fu times the area of the net area for shear plus a certain factor UBS times Fu times the net area for tension, and P2 is 0.6 times Fy times the gross area for shear plus UBS times Fu times the area of the net area for tension. Okay? So whichever is smaller. So yun yung mga mode of failure lang naman sa tension member. Unlike before, no, sa old code, ang ginagawa dyan ay meron tayong kumbaga allowable stress no, sa shear tsaka sa tension. Pero dito sa current natin na na NSCP, no, so it's already defined that way, no? Gagaling lang yan sa AISC. And then by the way, itong mga to nominal pa lang yan, no? Nominal pa lang. So kapag kukumpitin natin siya using LRFD, yung reduction factor kapag yielding of gross area is 0.9.
Okay, so 0.9 kapag LRFD. And then yung factor of safety kapag ASD is 1.67. Okay, so sa rupture naman of net area, parehas lang to lahat. Okay, yung gagamitin natin na reduction factor is 0.75 for LRFD and then yung factor of safety for ASD is 2. Okay? So, ayan, no? So, sa problem na to, calculate, ang sabi niya kasi, calculate the design tensile. So, yung keyword dito is design. Kapag allowable yan, ibig sabihin, pinapagamit sa atin is ASD. Pero dahil ang ginamit na term ay LRF design, then ibig sabihin, pinapagamit sa atin ay LRF. LRF. Okay? So, for number 1, calculate the yielding of the gross the capacity, the design tensile load based on the yielding of the gross area of the channel. So gagamitin natin to, no? So for the channel, so sinabi naman sa channel lang. So we will have the gross area, take note, will be equal to 11,032 square millimeters. Kaya lang, no, meron tayong dalawang area ng channel. So that's why we will have to multiply this by 2. Okay, so yun yung magiging value ng gross area natin for the channel. And then what else? And then given naman yung FY, no, given naman yung FY. So I think we can calculate this directly. So we will have our design capacity, PPN, is equal to, pagka yielding, we have 0.9 times FY, ang FY ay 248, times yung gross area, which is 11,032 times 2. Okay? Okay, so that will give us a 0.9 times 248 times 11,032 times 2. Okay, so divide lang natin to ng 1,000 para maging kilonewton. Ang sagot kasi dito ay newton. Okay, so 4924.68. So 4924.68 kilonewtons. At ito na yung sagot natin sa unang tanong. Okay, so that is letter C. Okay, kasi specified naman na yielding of gross area nung channel yung tinatanong. Okay, next, number 2. Calculate the design tensile load of the connection. Okay, so design ulit. So ibig sabihin, pinapagamit ay LRFD. Okay, so pero ang sabi niya na, connection, no? Ibig sabihin, yung buong to, no? Yung buong yan. Alright? So, dito, ibig sabihin, i-consider na natin ito lahat. Tapos, kung sino man yung pinakamaliit na capacity, yun yung mag-govern, no? And then, maliban doon, kailangan din natin tignan na meron tayong tension member na channels and at the same time, yung mismong gusset plate ay tension member din, no? Kumbaga, may channel dyan So, kinihila mo yung channel. So, magiging under tension din itong mismong gusset plate. At kung titignan natin yung thickness ng gusset plate, okay, so manipis siya, no? 12 millimeters lang. Compared sa thickness ng web ng channel na 18 millimeters, tapos dalawa pa sila. Na kumbaga, parang lumalabas yung effective thickness ng dalawang channel is 18 plus 18, 36, so makapal. So in short, kung gusto nating ma-achieve yung minimum na capacity or yung minimum na net area, kailangan dun tayo sa mas manipis na material. And in this case, yung mas manipis na material is yung mismong channel. Okay? I mean, sorry, yung gusset plate. No? Yung gusset plate yung mas manipis. So, ibig sabihin dito, ang titingnan natin, ang i-analyze natin is yung gusset plate. Okay? So, in analyzing the gusset plate, siguro lagyan natin ng pangalan yung mga corners, no? So, siguro tawagin ko tong corner A,
B, para i-define natin lahat ng, ano niya, no? C, D, and then E, F. E, F. Okay, so para i-define natin yung lahat ng failure path. And then, lagyan natin to ng numbering. Yung ito, bolt 1, 2, 3, 4, 5. This is 6, 7, 8, 6, 7, 8. So, para mamaya, i-call out ko kung paano yung failure path. No? Pero, si gasset plate, take note, tatlo yan. So, unahin muna natin yung yielding of gross area niya. Okay, so take note, ang gross area ni gasset plate is simply, ang thickness nga pala ng gasset plate ay 12, so ibig sabihin 12 mm to. So we have yung total width, no? Yung total width natin ay ito. Okay, which is, ang sabi sa problem, yung S1 daw 50. So 50 daw to, tapos yung the rest 75 na. Okay, so 75 ito, 75, 75. So, meron tayo diyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na 75, a total of 450 millimeters. Okay? So, we have 450 times 12. That will serve as our gross area. And that gives us 5,400. Okay? So, from there, we can now calculate our design capacity based on yielding of gross area. That is simply 0.9 times Fy times yung gross area, 5,400. So 0.9 times 248 times 54. Okay, again, divide natin ng 1,000. Okay, and that gives us 1,205.28. 1,205.28 kilonewtons. Okay, so kung makikita natin, meron din sa choices. Ito. Okay? Ito pala, no, trick sa board exam. Kasi marami pa dapat tayo i-check, no? Kaya lang, kapag nakita nyo, halimbawa na yung una nyo na-compute, yun na yung pinakamaliit sa choices, ibig sabihin, yun na yung sagot, no? Huwag na kayo mag-check ng nasa ibang mga mode of failure. Pero ang problema kasi dito, meron tayo isa pang mas maliit eh. So baka yan yung mag-over, no? So, pero dito, kung sakali lang, no? Kung sakali, sinuwerte ka sa board exam, nung unang compute mo nung unang mode of failure, tapos yung na-compute mo, yun na yung pinakamaliit sa choices. So, yun na yung sagot, no? Yun na yung piliin mo na yun. Huwag ka na mag-compute ng iba pa para hindi masayang ang oras. Okay? Pero dahil meron tayo dito mas maliit pa, baka delikado, no? Baka lumabas yan. Okay? So, okay na tayo sa yielding of gross area. Dito naman tayo sa rupture of net area. Okay? So, dito kailangan natin yung pinakamaliit na effective net area. Okay? At dahil ito naman ay plate, yung shear lag factor natin is just 1. Okay, di ba pag plate, itong shear lag factor kasi nagbabago lang ito kapag hindi lahat ng section elements ay connected, no? Kumbaga, kung halimbawa, merong ibang section elements na hindi konektado or hindi connected doon sa ibang sections, yun yung maglalagay tayo ng shear lag factor or merong specific value or merong table sa NSCP kung ano yung shear lag factor. No? Pero sa case na to, plate naman siya. So kapag plate, matic yan na 1. So ibig sabihin, kung ano yung mako-compute natin na net area, yun na rin yung effective area natin. Okay? Just take note, no? Take note that yung net area natin is proportional sa width. No, sa net width. Kasi yung area ano naman width times thickness, 'di ba? So pwede kasi na wag muna natin computein yung net area. Ang i-evaluate muna natin is yung width lang muna para ma-check natin kung sino yung pinakamaliit. Kasi kung sino yung pinakamaliit, siya yung mag-govern. No? So pwede na yung width na lang muna yung computein. Okay, para hindi masyadong mahaba. Alright? So ngayon, ang una kong gagawin or i-consider na failure path is ito munang okay, so lagyan natin ng mark. Siguro ito munang A1, 3, 5, C. Okay? Or lakihan natin.
Para makita. For this item, ito yung kinoconsider. Yan. Okay? So, kumbaga, ito matatanggal, no? Matatanggal to dun. So, may iwan to. May iwan to. May iwan yan. Okay? So, ano ngayon yung effective width niya or net width niyan? So, kumpitin natin. So, ang total na haba ay 450. Ngayon, babawasan natin ng yung nadaanan na butas. Yung nadaanan na butas ay 3. So, babawasan natin na 3, 19. Okay? So, kumpitin natin. So, 450 minus 3, 19, that would give us 393 millimeters. Okay? O, dyan muna yan. Hindi ko nasulat yung path. So, lagyan natin. This is for, pula na lang. A, 1, 3, 5, C. Okay? So, check naman natin yung iba. Paano naman kung, burahin ko muna to. Ay, burahin ko muna. Paano naman kung, pwede rin kasing ganito eh. Ganyan. Tapos, magkakaroon dito ng staggered. Ayan, pwede rin yan, no? Okay, so again, ito yung matatanggal, mapupunta sa right. So, ngayon, meron tayong staggered hole. So, consider natin this time ay A, 1, 2, 3, 4, 5, and then C. So, tingnan natin yung effective width niyan. Okay, so again, yung total na haba ay 450. Minus, ilang butas yung dinaanan? This time, meron tayong 5 butas na dinaanan. So, minus 5, 19. Okay? Kaya lang, dahil meron tayong staggered, kung naalala, meron tayo ng formula na kapag meron kang 2 butas na staggered, no? Kailangan mo magdagdag, no? Tinatawag na correction na S squared over 4G. Okay? Kumbaga to take into account yung shear. Kasi dapat combine to na shear and tension. Pero kumbaga, i-convert natin siya sa pure tension lang, kaya mag-a-add tayo ng ganito as an adjustment. So yung dyan, yung G dyan is yung gauge. So depende yan kung ano yung direction ng tension. So kunwari, ganito yung direction ng tension. Okay? So lahat ng measurement between holes na perpendicular sa direction ng tension, perpendicular, so bali ito yun. Ito yung gauge. Okay? Tapos lahat ng measurement ng butas na parallel, yun naman yung S or yung pitch. Okay? So in this case, between 1 and 2, no, ang gauge natin dyan is 75. Tapos yung pitch natin dyan is also 75. No? So parehas lang 75. Okay? So magkakaroon tayo dito ng plus 75 squared over 4 times 75. Okay? And then, para naman sa susunod na stagger between 2 and 3, yung gauge niya 75, tapos yung pitch natin is also 75. So parehas lang dito. Okay, at kung titingnan natin, pati yung 3 to 4, tsaka 4 to 5, parehas lang din yung gauge tsaka pitch. So pwede lang natin itong i-times 4, no? Times 4 na lang natin to. Okay, and then compute natin. So, gagawin ko tong 5. Tapos, ito naman ay 75 squared over, actually, plus 75 lang to. Pag sinimplify. So, 430 millimeters. Okay, so mas malaki pa rin yung una, no? So, ano pa? Ano pa pwede natin i-consider na Okay, so I think we can also consider something like this. Ito, tas diretso na. No, pwede rin yan, no? So ano yan? We have A1, 2, nabura yung 2 eh. Tas 3, tapos 5C. Okay, kung ganyan naman, ang magiging effective width natin would be 450 pa rin, minus ang butas sa dinaanan this time ay 4 na lang, no? 4 na 19. Pero merong 2 staggered, no? Isa from 1 to 2 and isa from 2 to 3. So 2
75 squared over 4 times 75, no, times 2. So, gawin na lang natin itong 4. Tapos gawin natin itong 2. Okay, so lalabas 411.5. Okay? And I think yun na yun, no? I think wala nang ibang tension, failure path na pwede natin i-consider. Okay, so ibig sabihin, out of these 3, 393 yung mag-govern, no? 393 yung mag-govern. Kaya lang, meron kasing, kapag plate, no? According to NSCP, okay, yung effective net area, kailangan hindi lalagpas sa maximum na equal sa 85% ng gross area. Okay? So this also tells us na dapat yung effective width ay hindi lalagpas sa 85% nung total width. Okay? At i-check natin yun. 85% ng 450 ay equal sa 382.5. Okay, at kung makikita natin sa computation natin, ito kasi nag-govern. Pero yung nag-govern na width na yan, lumagpas na dito, no? Okay, so since yung na-compute natin na effective width na 393 ay mas malaki sa 85% ng width, no? Then, ilagay natin yung value, 382.5, no? Then, use yung maximum na 382.5 millimeters. Okay, so in this case, nag-govern yung maximum, no? Yung 85% ng area gross. So, ibig sabihin lang yan, masyadong maliliit yung butas, so hindi niya na-achieve, or masyadong maliit yung, ano, no? Kumbaga, hindi siya masyadong nag-govern yung mismong failure paths natin. Anyway, since we already know this, then we can now define our effective net area. So therefore, this tells us that our effective net area will be yung shear lag factor I1, yung U, no? Tapos yung area is yung BE times yung thickness na 12. And that will give us, so times 12 lang to, times 12. So 4,590. 4,590 millimeters. So we are now ready to calculate our design tensile strength based on the rupture of net area. So that is 0.75 times FU. Ang FU natin ay 400. Tapos yung effective net area natin is 4,590. And once again, divide natin to ng 1,000 para maging kilonewton. So we have 0.75 times 400 times 4,590. Okay, divided by 1,000. That gives us 1,377 kilonewtons. Okay, so again, hindi pa yun yung sagot, no? I-compare pa natin yan doon sa isa pang mode of failure. So, yielding of gross area, okay na. Rupture of net area, okay na rin. So, lagyan natin siguro ng highlight para madali natin makita. So, ito yung yielding of gross area. Ito yung para sa rupture of net area. Okay, tapos ngayon, compute naman natin para sa block shear failure. Block shear failure. Okay? Yeah. Okay, so again, sa block shear failure, ang formula natin, nominal to ha, nominal. No, itong dalawang to. Okay? So yung P nominal 1 natin is, ano yun? 0.6 FU. 0.6 FU net area for shear plus UBS times FU times the net area for tension, and then yung second natin na formula for block shear is 0.6 FY tapos area gross ng shear plus UBS FU times net area for tension.
And whichever is smaller will govern. Alright, so ngayon define natin ano ba yung oo nga pala, sinabi dito na UBS is equal to 1 daw. Use UBS equals to 1 for all failure paths. So ibig sabihin 1 na to, no? 1 na yan. Okay, so 1 na yan. So ang problemahin na lang natin is ano yung mga failure path na i-consider. So lagyan ko ulit ng pangalan. So copyhin ko na lang yung kanina. A, B, EF, E, F, C, D. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So yung unang block shear failure na i-consider natin would be yung ano lang, yung straightforward, yung ganito. Ganyan. Ayan. Okay, so yun lang muna i-consider natin na block shear failure. So ibig sabihin may iwan ito. Okay? So in this case, ito ngayon yung area natin for shear. No? Area for shear. And then ito naman yung area natin for tension. Okay? So for tension. Okay? So define natin, no? So unahin ko siguro muna i-define ano yung gross area for shear in this failure path, no? So lagyan natin ng ano. Ano ba yan? E 6 1 3 5 3 5 and then 8F. 8F. Okay. So yung gross area natin for shear natin konti would be itong length na to. Ano ba yung length na yan? So according dun sa given, ano kasi ito eh? 50, 75, 75. So ibig sabihin yung total natin dito na length would be 200. Okay, so that would give us 200 times yung thickness. Okay, gross ito, no? Kaya hindi natin ibabawas yung mga butas. Times thickness. Tapos take note, meron pa tayo sa ibabaw. Parehas lang ito. Ito rin yun. So times 2. Okay, so hindi ko na computed, no? Next, we also need the net area for shear. So this time, magbabawas naman tayo ng butas na dinaanan. So 200, babawasan natin ng, kung titingnan natin to, meron tayong dalawa at kalahating butas na dinaanan. So kaya kalahati kasi ano yan eh, corner. So kapag corner kasi, kalahati lang i-consider mo, no? So dalawa at kalahati. I mean, isa at kalahati. So 1.5 ng 19. Okay, tapos times thickness times 2 ulit kasi dalawa sila, parehas lang sila sa ibabaw at sa ilalim. Okay? And then our net area for tension, so kung titingnan naman natin ito, ang sukat naman mula dito hanggang dito will simply be apat na 75 or 300 millimeters. Okay, so that will give us 300 minus, ilang butas yan? Isa, kalahati sa ibabaw, kalahati sa ilalim, so a total of 2 butas. Okay, times thickness. Okay, so yan yun, no? So therefore, from here, isa-substitute lang natin yan dito, no? Ito, dito, ito, dito, tapos ito naman para sa dalawang. So ang ginagawa ko dyan, para mabilis, sa calculator, pwede namang i-model na kagad. 0.6 times 400 times yung A and B, lagay lang muna natin 8, no? Plus, so, hindi, para hindi ako malito. Ito yung gagawin kong A, ito yung gagawin kong B, ito yung gagawin kong C. Okay. So, B, no? B plus FU ulit times yung A and T ko, lalagay ko sa C. Okay, tapos para dire-diretso tayo, we can utilize itong colon, para yung sa second naman, 0.6 FY
times yung area gross nakalagay sa A plus FU na nakalagay sa C. Okay, and then press count. So ano ba yung B ko? Ito. So we have 200 minus 1.5 of 19 times 12 times 2. And then ano yung C? Ito naman yon. So 300 minus 2 times 19 times 12. And then yung A is 200 times 12 times 2. Okay? Pag dinivide mo ng 1,000, ito ay 2,245.44. So yun yung PN1 natin. 2,245.44. And then yung PN2 natin, so kilonewton na to ha, would give us, equal lang ulit, ayan, 1971.84. 1971.84 kilonewton. So dito nag-govern yung PN2, no, sa ganyang failure path. Okay? Pero hindi pa tayo tapos, no? So we also need to consider other failure path. So ano pa kaya pwedeng i-consider? So actually pwede naman natin i-consider yung ganitong klaseng failure path. No? So yung ganitong klase. Ganyan. Okay? So pwede rin yan, no? Pwede rin yan. So that is, pero actually kapag kinonsider natin to, hindi yan mag-govern eh, compared dito. Compare dito sa nauna. No, you can try, pero I assure you na hindi. Bakit? Kasi napansin ko na dun sa una pa lang, sa rupture of net area, yung path na yon, yung ano yun, yung ganito, 1, 2, 3, 4, 5, C. No, ito yun eh. At kung titingnan nyo, malaki yung nakakompute niya na wave dun sa tension. At dahil doon, I can assure you na mas mag-govern pa rin yung diretsyo lang to. Kasi nung diretsyo lang yan kanina, ito yun eh. Mas maliit. No? Kaya wag na lang natin i-try yun. No, wag na natin yun i-try. Ang i-try na lang siguro natin is kapag ganito naman yung mode of failure. Ganito. Yan, pwede pa yan. No? Okay, so tingnan natin kung ganyan yung mode of failure. So ano yan? B, 6, 1, 3, 5, tapos 8, tapos D. B, 6, 1, 3, 5, and then 8, tapos D. So try lang natin yun. Tingnan natin kung gagana siya. Okay? So ganun pa rin, yung area ng gross ng shear would be, okay, sobrahin ko siguro to. Okay, so ang itsura ng tinutukoy ko kanina, ito yung ano, di ba? A, B, C, D, E, F. C, D, E, F. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So tinutukoy ko ay pag ganito siya. Yan, ganyan siya. Okay, so for the gross area for shear, ito lang yun. Which is, ano bang length nito? Di ba 75 plus 75? 300. No? So 300 lang. So we have 300 times thickness. Tapos times 2. No, gross yan. Tapos yung net is yung 300 mababawasan ng ilang butas. Kalahati dito, kalahati dito. So isang butas lang. Times thickness, tapos times 2. And then yung net area for tension would be, ito lang, which is 300 ulit. Okay, 300, sorry, 300. Sorry, hindi pala 300, brother. 150 lang pala. 75 plus 75 is 150. 150 lang ito. Okay?
Tapos ito namang sa thickness, ito namang para sa tension, we have 300 times 300 minus ilang butas 'yan. Isa dito sa gitna, tas kalahati sa ibabaw, kalahati sa ilalim. So dalawa. Dalawang 19 times 12, no? And then that's it. Okay? So again, ito ang ilalagay ko sa ABC, A, B, C para diretso na nating computein yung nominal sa block shear 1 at saka yung nominal sa block shear 2. Okay, so calc ulit. Ito pa rin naman yun. Yung B natin this time is 150 minus 19 times 12 times 2. Yung C natin is 300 minus 2 times 19 times 12. Okay, at yung A natin is 150 times 12 times 2. Okay, and this gives me 2012.16, 2012.16, and 1793.28. 1793.28. Okay, that is for the for this path. Okay. So next, what about other path? So asa ko pang naisip na po pwede dito is itong path na to. No, po pwede kasi dito galing tapos pag ganito yung sira niya. Ibig sabihin may iwan ito, matatanggal yun nasa right side. So anong path yan? That is E, pagburahin ko na lang to. Okay, that is E6, no? E6135C. Na natin yon. E6135C. 35C. Alright? So again, ganoon lang ulit. Yung gross area for shear. Ang gross area for shear dito, kakawig lang nung kanina. No? Yung ito, yung 200 kasi 200 yung total dito eh. 200. So 200 tapos minus isa't kalahating butas times thickness. Tapos wala nang times 2, no? Isa lang kasi siya. So 200 minus isa't kalahating butas times thickness. Tapos sorry, ano pala to? Gross, no? So dapat pala sa net 'yan. Net is 200 minus 1.5 times 19 times 12. So dun sa gross, wala na tong minus. Na wala nang minus. So we simply have 200 times thickness. So again, i-compare ko lang, no? Ito kamukha lang kasi nung una eh. Ito 'yun. Wala nga lang times 2. Ito rin 'yun, wala nga lang times 2. Okay? And then for the net area for tension dito, kung titignan natin, yung sukat natin dapat ay hanggang sa baba. Bali hanggang dito. Okay, so hindi na yan 300. That would be 375. Okay, so 375 minus ilang butas? Isa, dalawa, at kalahati. So 2.5. So we have net area for tension is going to be 375 rather. Minus dalawat kalahati, no? Dalawat kalahati. Times 19 times 12. Okay? And then once again, lagay ko sa calculator ito sa A, sa B, tsaka sa C. Okay, so calc. Yung B natin ay 200 minus 1.5 times 19 times 12. Yung C natin ay 375 minus 2.5 of 19 times 12. Okay, and then yung A is simply 200 times 12. Okay, this gives me 2065.92. 2065. 0.92 kilonewtons, and the other one, PN2, gives me 1929.12.
29.12 kilonewtons. Okay. So I think that's all the block shear path, no? Kasi kung gagawin naman natin yung pag ganito, baliktad, parehas lang yun, no? Parehas lang yun. Okay, so I think that's all. So dito, ang nag-govern is ito. Okay, so therefore, we can now define our block shear capacity. So Phi Pn would be, so take note ha, ang Phi natin kapag block shear ay 0.75. So 0.75 of 1793.28, and this gives me okay, so that gives me 1344.96 kilonewtons. Okay, so this is our block shear na capacity. So kung i-compare na natin yung tatlo, so yung nakuha natin sa yielding of gross area is 1205. Yung nakuha natin sa rupture of net area ay 1377. Siguro i-highlight natin. Ito. And ito. Okay, so out of those three, ang pinakamaliit, no, is yung naging yielding of gross area. So therefore, our cross-section capacity would be 12, saan na yun? 1205.20 kilonewtons. And our answer here would be no, letter A. So yung kanina, ang sagot natin letter C. Okay? So, again, no, just to show you na baka isipin nyo no, na ang mag-govern is yung channel. Paano naman kung yung channel yung hahanapan mo ng ano ng block shear failure tsaka rupture of net. So again, you can again assume those path, no? Kaya lang kung channel, take note lang for rupture of net area of the channel. Okay, so we will have yung net area natin will be equal to U times the net area, no? Tapos itong U na to, yung U na yan, hindi na yan equal sa 1, no? So actually, meron niyang table nga sa NSCP as mentioned a while ago, pero yung general formula niyan, pwede niyong kabisaduhin. That is 1 minus X bar over L. Okay? So itong X bar na to is yung centroid of the connected member or connected section na lang, section from the connection. Okay, tapos itong L naman is yung length ng connection, length of connection. Okay, so kung sa drawing natin, ito yun, bali ito yung length ng connection natin. Okay, tapos yung X bar is yung distance down ng connection papunta sa center. Di ba ang centroid nito nandito? So ito yung XO. Okay, so kumbaga, just giving you an idea. So dito, makakompute natin yung U to be equal to 1 minus, yung XO given yan eh. So, 22. Tapos yung L natin is, ito yung 150. Okay, 150. So that gives us 1 minus 22 over 150. Okay, so 0.8532. Ayan. Okay, so ganyan mag-compute ng shear lag factor. Okay, para yan sa rupture of net area. Kaya lang sabi ko nga, kahit i-try niyo yan, mas malaki dito yung lalabas yan sa lahat ng channel. Halata naman kasi doon pa lang sa yielding of gross area ng channel, 4,000 na. Kumbaga parang 4 times na nung ano sa plate. 'Di ba? Kaya hindi yan mag-over. Okay? So finally for number 3, actually number 3 wala nang kinalaman sa tension member. Pinapa-compute na lang sa number 3 dito na lang. Yung critical slenderness ratio ng section. So yung section na pinag-uusapan is, syempre di ba, ano to eh, kumbaga gusset plate lang to eh. Ang section talaga dyan is itong channel.
Okay, kumbaga parang ang idea niyan, kumbaga kung ito yung plate, kumbaga meron lang yang limitation. Kumbaga hanggang dyan lang siya. Tapos meron ka nakadikit na channel. Parang ganyan. Okay, pero yung channel mo, hindi pala, ano natin, extend natin. Yung channel natin, naka-extend. Dito. Okay, so naka-extend ng ganito. Okay, ayan. So, baga, mahaba pa to, no? Mahaba pa to. Pero ang gusto ko ipakita ay, yung mga bolted connection, nandito lang yun. Nandito lang, no? Dito lang sa loob. Somewhere dito lang. Yan lang. Okay? So, ngayon, ito, mahabang member yan, ha? Kumbaga, connection lang yun, no? Probably ng isang truss or isang frame. Okay? Pero yung section natin, that we will consider, ito lang. Kasi yan lang yung mag-undergo. Kasi yung slenderness ratio, ano yun, may kinalaman sa buckling. So yan lang yung mag-undergo ng buckling, no? So binigay naman yung unbraced length, so yun yung may L, ano natin, LE natin. Tapos, kailangan lang natin gaba pag slenderness ratio. So kung naalala, ang slenderness ratio ay KL over R. Okay? So kailangan natin ng radius of gyration. Okay? So ibig sabihin, kailangan natin computein ngayon ano ba yung moment of inertia nitong section na to in the two axes. Yan, no? So given naman yung moment of inertia nila sa sarili nilang, sa kanya-kanya nilang axis. So dahil symmetrical, malamang yung neutral axis niya nasa gitna. Okay? So for Ix, okay, so equal lang yun sa 2 times ng Ix ng mga channel. Okay, kasi moment of inertia, pag titignan mo, no? So ito lang din kasi yung, kung nasaan kasi yung global centroid nito, nandun din yung local centroid ng dalawang channel. Kaya wala tayo ng transfer formula. So in short, ano lang siya? Ito lang, times 2 lang. 2 times 281.4. So that gives me 562.8. 562.8 times 10 to the 6. Okay? However, yung IY medyo iba. No? Kasi yung IY, ito yung Y nung ano nung local Y nung kada channel. So meron siyang distance dun sa global axis, no? Parehas. Okay? So yung IY natin is yung 2 times IY ng channel plus yung area ng channel times yung distance na to. Okay? D squared. Okay, yung distance na yan, pwede naman ma-compute. So titingnan natin, yung distance na yan is simply yung XO plus kalahati nung thickness ng plate. So 6 millimeters, no? Kasi yung thickness ng plate ay 12. Okay, so yan lang 'yon, no? So compute natin yung IY. So we have 2 times 7.4 times 10 to the 6 plus yung area 11,032 times yung distance ay XO
22 plus 6 squared. Ayan. Tapos naka-times 2 yan. No? Okay, and that gives me 32.098. 39. 32.098 times 10 to the 6 millimeters to the 4th. So, ibig sabihin, sa dalawang axis na to, ito yung weaker axis, no? So, since IY is less than IX, then Y-axis is the weaker axis. Okay? At dahil parehas lang naman yung effective length natin for both sides, so ang mag-govern lang dito, di ba, ang governing or critical slenderness ratio is yung mas malaking slenderness ratio. Makukuha mo yung mas malaking slenderness ratio kung mas maliit yung radius of gyration. At yung mas maliit na radius of gyration ay galing sa weaker axis na kung saan mas maliit yung moment of inertia. Kasi ang relationship nila ay R equals square root of I over A. So dito, ang gagamitin natin syempre na I is yung IY na total. Tapos, be careful, yung gagamitin mo na area is yung total area nitong dalawa. So yung total area nila, ito yun, tsaka plus ito. So ibig sabihin, times 2 nung given. No? So 2 times 11,032. And our R, which is our RY, would give us square root of answer over 2 times 11,032. And that gives us 38.14. Okay, so 38.14 millimeters. So therefore, our critical slenderness ratio will be 4,000 over 38.14. And that gives us 4,000 over answer 104.87. Or in the choices, that's approximately 105. Okay, so ang answers natin ay C, A, and C. Okay? So that is all for this video. No? Thank you all for watching, and please subscribe for more. I'll post more lectures, more videos that are related to the civil engineering licensure examination. So click the bell button also for this playlist, no, para ma-update kayo kapag nagdagdag ako ng next situation, which is situation number 3. So stay tuned for situation number 3. Okay, thank you.